Adame. Alves. Present po. Handal. Present po. Handaya. Malihan. Present po. Manalo. Hindi pala. Mansano. Mansano pala. Present po. Marasigan. Present Glessy. Marasigan Glessy. Marasigan Jan. Present po. Mendoza. Present po. Obmina. Obmina. Parado. Present po. Ano ba? Paano to i-announce? Pasagian? Oh, wala kang mic? Pentinyo. Present po. Pesigan. Pesigan. Sarmiento. Present po. Selodyo. Present po. Sigalat. Present po. Tolentino. Present po. Tumbaga. Present po. Valdez. Po. Okay, yan. So, may mga absent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung mga SR code ay 20 at 21. Ako. Okay. Ayun. So, hello. I'm Engineer Sheila Marie Di Mayuga Endaya. Ako yung magiging instructor nyo dito sa Project Study 1. So, eto na kayo. Nasa thesis 1 na. So, medyo mabigat itong subject na ito. Kasi ito ay thesis na. At kailangan natin seryosohin. Kasi marami yung parang demanding tong course na ito. So, pero ang thesis 1 kasi ay proposal pa lang. Kaya lang karamihan nga ng mga students is nagtatagal dahil ng thesis. So sa iba't ibang reason. So, maybe ma-experience din ninyo yun. Kaya ngayon pa lang dapat meron na kayong idea or topic na naiisip. Nagdaan naman kayo lahat sa research method sa RM. So, baka pwede natin siyang gamitin yung topic na yun dito sa thesis 1. So, kanina nabanggit ko na yung grupo, kasi sa thesis, groupings yan. Pero kung gusto ninyong mag-solo, walang problema. Merong ganyan nangyayari na nagsasalo kasi yung mga ka-group hindi natulong. So, kaya ang ginawa nung nagawa lang, tinanggal yung mga ka-group, nag-solo na lang ng thesis, sa paggagawa ng thesis, makagraduate lang. Kasi, unfair yun para dun sa nagawa lang, So, pwedeng solo, pwede din na 2 kayo, 3, walang problema. Basta maximum number ng grupo is 5. Pero pag below 5, so gagawa kayo ng parang gusto nyo talaga 4 lang kayo, 3. So, gagawa kayo ng parang request letter na magtatatlong member lang kayo. Kaya lang minsan, yung isang section, hindi siya divisible by 5.
kuwari naging 41, 42, 43, 44 lang yung bilang. So, hindi siya divisible by 5. So, meron talagang grupo na mag-aapat lang. So kaya siya ginawang 5, dati kasi 3 siya. So last year, in-implement na yung 5 members. Pero parang naging ganun pa rin naman yung output. Matagal pa rin natatapos kasi siguro nagpapa-OU-han sa pagkagawa ng ng papers. So yung ginawang 5, so parang ma-lessen yung gastos, mas mapabilis yung paggagawa. So kasi syempre nag-iisip din kami ng solusyon. So para mas mapabilis sa na makatapos sa thesis yung mga students. So minsan nga lang ay yung students na rin yung parang hindi nila prioritize yung thesis kasi siguro yung mindset ng iba ay dahil marami naman sadya parang normal na nagtatagal sa thesis. So wag naman sana natin yun na kaugalian. Mas maganda na makatapos kayo on time. Okay? So, before pa natin i-discuss yung iba pang details, so let me share my screen para ma-discuss sa inyo yung syllabus sa Project Study 1. Ayan. So, nakikita na ba? Opo. Okay. So, yan yung atin na syllabus. Okay. So, ang course title ay yan, ME Project Study 1. So, ang course code natin is ME422. So, this course is a professional mechanical engineering course. And then, ang prerequisite is research method. So, mga RM for ME, di ba yun? So, semester natin, second semester, AY 2024-2025. So, ang credit hours natin, unit, kung unit ang pag-uusapan, 1 lang siya. 1 unit. Pero, ang 1 unit is equivalent kasi laboratory lang ang project study. So, unlike RM, di ba, 3 units siya, tapos 3 hours din yung klase. Kasi lecture yon, pure lecture. Dito kasi sa project study 1 unit na laboratory is equivalent to 3 hours, 3 hours na contact. So, lab na lang siya, under siya ng lab. Kaya i-expect ninyo na ito is application ng RM. Kaya siya naging prereq niya is yung RM. So don't expect na yung parang lecture tayo lagi. Kasi dito, i-a-apply nyo na yun yung natutunan ninyo sa RM kung paano ba gumawa ng chapter 1, ng chapter 2, ng chapter 3, pati yung mga references, paano ba siya gawin. So dito siya papatak. So kaya laboratory. Okay, so course instructor, hindi ko lang ito napalitan kasi ang gumawa nitong syllabus is si Dr. Aloria, si Sir A. Okay? So, yan. Ko rin napalitan to. Okay, so course rationale. So this course serves as a capstone. Capstone project where students have the opportunity to perform research project within the field of mechanical engineering. Baka ang inyong topic ay hindi naman pang mechanical engineering. Dapat ay related sa ating field. Okay? So this emphasizes both the design process and the delivery of successful engineered, tested, and validated outcome. So during this project study 1, the student teams gain understanding of the project scope, formulate engineering specification, develop conceptual solution and designs, go through a concept analysis and selection process,
carry out the necessary engineering analysis, and arrive at the final proposed project. So, yun yung inyong output sa course na ito, yung proposal. Yung project proposal. So, complete with the detailed requirements of a project proposal. The project proposal will be presented to a panel. Kung dun sa RM ninyo, nag-present kayo ay dun sa inyong instructor. So, ngayon, magpre-present na kayo sa course instructor, sa inyong course advisor at pati yung panel. Yung tinatawag nating panel of experts. No, so yung kukuha tayo, yung para usap tayo, ako yung mag-a-assign kasi niyan dun sa mga kasama ko na faculty para maging panel. So sila yung magko-comments, magsasuggest dun sa inyong pinopropose. Whether itutuloy ba siya or hindi, may babaguhin ba, So, yan. Professionals who provide assessment and critique, and the student team submits a final report at the close of the semester. So, kailangan mapasa ninyo yung inyong final manuscript. Kung gusto ninyong magka-grade. Sa semester. Pag hindi, wala kayong grade. Complete, 5, depende. So, yan. Ang contact hours nga natin is 3 hours. So, based sa schedule natin, add week, may klase dapat tayo kahapon. So, hindi ko lang kayo minute kahapon kasi nga, hindi pa ma-finalize yung bilang. Ang hirap kasi na i-group ko na kaagad kayo tapos mamaya may susulpot na may may bagong enroll. So kanino pa natin siya i-group? Magugulo yung groupings. So I hope kasi ngayon naka 45, 40 na kayo. Naka-close na yung inyong schedule. 40. So sakto kayong 40. So hindi na siya madagdagan kasi nakapula na siya. Puno na. Wag lang sanang mabawasan kasi pag nabawasan, gulo na ulit. So at least dito divisible by 5. Ayan. So, paano ba ko kayo grade-gradean? So, ito yung criteria for assessment. Logbook. Kailan naglalogbook? So, meron tayo, mamaya ipapakita ko sa inyo yung sample ng form ng logbook. So, ito din yung na progress report. So, every mag-meet kayo ng inyong grupo, tapos sa advisor ninyo, kailangan ninyong i-accomplish itong logbook. So, grade yan. So, ang nangyayari kasi, itong mga nakaraan, hindi sila nagpapaperma nito. Nagpapaconsult naman, pero hindi nagpapaperma ng progress report or kaya logbook. So, kaya, pag hinihingi na ni instructor, walang maibigay. So kaya nagiging grade is 0. Kahit nakatapos doon sa may final manuscript nga pero walang logbook. So 0 yung magiging score mo dito sa logbook. So huwag kakalimutan na magpaperma kapag nagpapakonsult sa sa inyong advisor. Okay? Then assignments. So yung mga assignments na ibibigay ko sa inyo, kuwari kailangan makapag na kaagad kayo ng chapter 1. Kailangan makapag kayo ng chapter 2, pasa, chapter 3, yan yung mga assignments. Puro mga reports. Tapos research proposal. Ito na yung kabuuan, yung final manuscript ninyo. Kasi grade-gradean kayo ng panel ninyo.
meron siyang rubrics doon at grade-gradean nila kung ano yung grade nung research proposal nyo, yung report or yung manuscript. Then oral presentation, si panel din ang nagre-grade nito. Individual ang pagre-grade nito. So ibibigay ko rin sa inyo yung copy ng rubrics kasi kapag nag-depends, nilalagay siya sa brown envelope. Sa loob ng brown envelope yung mga rubrics at yung mga ballpen. Ayan. So, i-discuss ko rin sa inyo yan kapag magde-defense na kayo. Then, peer assessment. So, since groupings to, so meron kayong peer assessment. Okay, kung tumulong ba ito, gre-gradean ninyo yung mga ka-group ninyo. Baka kasi ito, laging MIA, hindi mahagilap, sa depends lang nahagilap. Okay? So, kayo yung magre-grade sa kanya. So, teaching, learning, and assessment strategies. This course will be delivered through blended teaching and learning on the research components and student presentation. Then, coordination with respective advisors. So hindi lang akong instructor ninyo ang imimit ninyo. Yun nga, a-assignan ko kayo ng mga ng advisor. Depende dun sa topic ninyo. So kasi yung mga mga faculty may iba't iba din silang mga expertise. So kung sa tingin ko mas makakatulong sila sa inyo. So yun yung i-assign ko sa advisor. So will also be conducted to ensure smooth advising and monitoring student progress. So this course will be assessed through assignments, oral presentation, written report, and plagiarism check and peer assessment. So meron tayong iba't ibang intended learning outcomes. So first is to formulate the research project objectives based on the established statement of the problem. Kailangan kasi pag kayo gumagawa ng nag-iisip ng topic, isipin nyo muna yung problem. Ano ba yung problem? Kuwari magtingin-tingin kayo sa paligid, ano yung nakikita ninyong problem, and then saka ninyo isipan ng topic. Kaya nga propose. Na topic? Hindi yung ito si topic, mag-a-adjust yung problem. Kaya pagdating sa paggagawa ng chapter 1, hindi lagi ang tinatanong ng panel, ano yung gusto ninyong i-address na problem? Tapos wala, hindi masagot ng students. So dapat alam nyo kung ano ba yung problem na gusto ninyong solvein. Then ILO 2. So conduct critical literature review of the relevant topics of the project. Then ILO 3. So dito pala sa ILO 2, maganda na makapagbasa-basa kayo. Sa dami ng studies, mga articles, mga journals na available sa library, sa mga sa internet. So magbabasa-basa kayo na related dapat dun sa topic ninyo. So yan din yung mga kukunan ninyong mga na reference para sa pagbubuo ng inyong manuscript. Ilalagay nyo sa chapter 2. So, di ba, chapter 2, nandun yung related literature. So, yan. ILO 3, develop the appropriate research methodology of the project with Gantt chart. Parang ito yung chapter 3 natin. Methodology. Method. Dito dinidiscuss pa paano nyo ba i-execute yung inyong topic. Okay? So, ILO 4, write a research proposal in accordance with research guidelines. So, bibigyan ko rin kayo ng natin research guidelines, ano yung mga thesis preliminaries, anong nakalagay sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, pati yung mga appendices. Okay? So, ILO 5, practice ethical responsibility in writing the research proposal. So, dapat ethical.
Sample diyan is yung plagiarism. So hindi pwedeng kopya, hindi pwedeng AI writing. So tinuturnitin yan kasi ito yung pangit dun sa nauso yung AI, lalo yung ChatGPT. Last year, itong mga nakaraan, kailan lang naman sumikat yung ChatGPT eh. Kitang-kita naman na ang mga gawa ng student is ChatGPT. Pag binasa namin yan, hindi naman na related, yun pa rin yung nakalagay. Pati iba-iba yung wordings, napakalalim. Pag tinanong mo anong ibig sabihin nito, hindi masabi kung anong meaning. So wag umasa sa ChatGPT. Okay lang naman kayo as reference yun, pero wag niyong kunin lang lahat doon. Basahin din ninyong mabuti kung align ba siya dun sa topic ninyo. So ILO 6 develop complete research proposal based on the approved topic of the respective research clusters. And ILO 7 present the project proposal before the panel of experts. So, yan ang atin na ito nga yung basis natin. Logbook is 10%, 20% assignment, 30 research proposal, 30 orientation, and 10%. Kaya maraming nai-incomplete. Dati kasi ni-incomplete namin, meron ding nasising ko. Siguro itong mga ang SR code, matatagal na, ayan ay either na 5 or nagpa-5 kasi based sa agreement So kasi kapag hindi kayo nakapag-defense, ito na kagad yung mawawala sa inyo. 60% of your grade. Wala na agad. Kaya 5. Okay? So kaya targetin ninyo na maka-defense at makatapos. Yung pati revision. At the end of semester, makapagpasa kayo. Okay? So talagang ang laki kumain ng oras nito. Sinasabi ko na sa inyo. Ihanda nyo na yung sarili ninyo. Hindi na ito yung time para kayo relax. Kasi hindi lang naman thesis ang inyong course na tinitik. Meron pa. So, kaya tamang time management ang kailangan nyo dito. Saka na magpahinga kapag tapos na. Hindi yung pahinga mo na tapos mamaya gawa-gawa, hindi na nakaabot dun sa deadline. Tapos mamaya sisisi na naman tayo dun sa mga instructor, sisisihin kung bakit ganito, ang daming paggawa, ganyan. Even nung first meeting pa lang, dinidiscuss na sa inyo ang syllabus. So kaya to dinidiscuss is para alam ninyo yung ini-expect na gagawin ninyo throughout the semester. Okay? Madaling isipin na, ay chapter 1, 2, 3 lang naman ang gagawin, pati design. Pero pag andyan na, ginagawa nyo na, napakahirap niyan. Kaya kailangan ay gilasan. Okay? Pag may sinabing deadline, magpasa. Pilitin na makapagpasa. So kasi dapat dito talaga monitored yung inyong progress. Okay? So, ayan. Ito naman grading system. Class policy. Ayan, prompt and regular attendance of the student is required. Kasi ang hirap gumawa na may kagrupo na pa-absent-absent. Kailangan lagi kumpleto kayo. Especially kapag face-to-face. Kasi yun lang yung time ninyo na magkakasama-sama. Kasi sa tingin ko, dito, hindi kayo black section. Kasi may mga napasama nga sa inyo So, hindi lagi kayong magkasama. Kaya dapat, lalo pag may face-to-face tayo, pilitin ninyo na makapasok para magkita-kita kayo at
siguro yun na mag-ano kayo set sa araw din na yoon, since nandito na rin naman kayo sa school, na magawa ng thesis ninyo. Hindi yung pagkatapos ng klase, uwi na. Yan kasi yung ibang gusto eh. Gusto lagi uwi. Pag sinabi asynchronous, uwian na. Ganyan. So, pilitin na, na pumasok every meeting natin. Para din ma-monitor ko kasi every meeting, kakamustahin ko kayo. Ano na yung natapos ninyo? Kasi pag hindi kayo namusta, hindi kayo hiningan ng progress, wala. Mahuli kayo ng mahuhuli. Mas maganda yung mapilitan talaga kayo na may natatapos. Kaya nga may Gantt chart tayo. Yung Gantt chart is yung timeline. Kung kailan ninyo siya, kailan dapat tapos yung inyong gawain. Ng chapter 1, ng chapter 2, chapter 3, kailan yung inyong magiging proposal defense, like that. So, miss examination, wala man tayong exam. Ang output nyo na lang talaga dito is yung inyong proposal. Pati yung every, natin, critiquing ng every chapter. So mag-critic tayo. Kuwari, i-represent ni group 1, ni group 2 yung chapter 1 niya. Tapos i-critic natin ng buong section. Para makita ninyo kung ano ba yung mga dapat ilagay doon sa chapter na yon, doon sa part na yon, anong dapat idagdag, yung parang bang nagdi-defense kayo sa buong klase at nagtutulong-tulong tayo na magbigay ng input doon sa papers nila. Okay? So, academic dishonesty, ito naman is hindi masyadong sa atin. Alam nyo lang, ang magiging problem natin dito is yung plagiarism. Kasi nagsusulat tayo dito ng report. So, yun yung mga academic dishonesty at yung pagpapagawa. Nahuhuli din namin yan yung mga nagpapagawa. Nakikita na namin kasi sa mga post din yan eh. Meron dito na dahil mga nagsa-sideline, parang for undergrad thesis, ito ang bayad, babayad ka na lang. Para namang kayo, laging pag ginawa ninyo yun, gusto nyo lang na mapadali yung buhay ninyo. Babayad na lang kayo para mas mapadali. Yung iba, nagpapadesign sa mga mga nababayaran diyan, yung mga fabricator, mamaya mapaparinggan namin. Kaya magmo-modify ng design kasi sabi po ng fabricator, hindi pa pwede yun. Kasi dapat kayo yung masusunod. Kasi kayo yung client ng fabricator. Kung ano yung present ninyo sa amin, pag na-approve namin yan na design, yun dapat ang gagamitin ninyo. Yun dapat yung gagawin ng fabricator. Kasi lagi, during oral defense mismo sinasabi yun na, sabi po ng fabricator, mas maganda po yung ganun. Bakit may sabi? Hindi ba dapat kayo ang gumawa? Dapat kayo ang nag-design. So, dapat itong project study kayo lahat ang gumawa. Walang tulong ng iba. Hindi ibinayad. Okay? So, dropping. Ayan, kung mag-drop na kayo, ayaw nyo na mag-thesis. Kasi ngayong nag-discuss tayo, nalaman ninyo, ay, ang dami palang gagawin, ganyan. Hindi ko pala kaya pa. So, mag-drop na agad. Kasi kung hindi kayo mag-drop at naging nga kayo, hindi na kayo mahagilap banda-banda dyan, ay ito na yung maging grade nyo, 5. Okay. So, ito naman yung ating activities per week. So, nandito tayo sa week 1. So, binibigyan ko nga kayo ngayon ng orientation and introduction about sa ating course na project study. Ayan. So, next week, yung week 2 natin, ay didiscuss ko sa inyo kung paano ba yung paggagawa ng referencing, tamang referencing. So, para hindi kayo
anuhan ng plagiarism. So tapos yung APA and Harvard, ito kasi yung atin na format na ginagamit sa pagre-reference sa thesis. Okay? So may mga ginagamit kasi rin tayo na dati kasi mano-mano. Mano-mano mo siyang ifo-format. Kuwari, yung apelyido, tapos pag marami may et al, tapos kailan tuldok ba or kaya naman parenthesis, 'di ba ganyan? Tapos alin ang naka-italic, mano-mano ginagawa 'yun. Pero ngayon kasi meron ng available sa internet or kaya may mga software like Mendeley, Zotero na kapag inilagay mo lamang yung article nila o yung journal doon sa software na 'yon, pwede na niyang ma-generate yung reference na naka iba't ibang format. Ikaw na pipili kung APA, kung Harvard, so lalabas na doon. Kokopyahin mo na lang siya at ilalagay mo dun sa list ng iyong references. Okay? Then, yung week 2, 3, 4 pa rin natin. Kasama ba rin? 2, 3, 4. So, we have yung chapter 1, introduction. Under ng ating introduction is the background of the study. So, statement of the problem. Pero pinagsasama na siya ngayon. Tinanggal na si statement of the problem, background of the study. Kasi nagre-redundant siya eh. Tapos yung objectives, yung scope and delimitation, significance of the study, nandyan yan. Yung definition of terms. So yung basta yung buong chapter 1, gagawin natin sa week na ito. 2, 3, 4. Kaya, dapat next meeting, meron na kayong propose sa akin na topic. Kasi hindi kayo makakagawa ng chapter 1 nang wala pa kayong topic. Kung susulatin ninyo dyan, kaya dapat alam nyo pa lang na magtitesis kayo, naglilista na kayo ng mga topics. Then paunahan ito kasi pwedeng may magkaparehas. Di paunahan kung sinong unang makapag-propose and ma-approve, so siya yung sa kanya mapupunta yung topic. Okay? Ayan. Then next natin gagawin is yung chapter 2, yung literature review or review of related literature. So dito kailangan talaga marami kayong mga babasahin na mga references. Paano nyo ba siya i-design? Paano nyo ba paano nyo gagawin yung inyong study? So meron tayo ditong conceptual literature. So kayo mismo yung magsusulit niyan, kaya nga concept. So related literature, base dun sa mga nabasa ninyong mga related studies, pagsasama-samahin nyo yun, foreign, tapos local, kasama yan. Yung synthesis, so synthesis naman is comparison nung inyong topic ay yung inyong study dun sa mga nabasa nyo ng mga related studies. Ano yung similarity, ano yung difference, para mapatunayan natin na hindi siya copy. Hindi siya lang, yung parang kopya lang. So, yan yung assignment number 2 ninyo. Yung output ninyo is yung chapter 2. Then i-represent din ulit natin yan. Ayan, kaya sinabing submission, ayan, chapter 2, chapter 1, presentation and critiquing. So, kasama rin dito meeting with advisor kasi nga kapag kayo ay nagka-topic na, assignan ko din kayo ng advisor. So, meron tayo ditong endorsement form. So, ine-endorse ko kayo. Ine-endorse ko kayo doon sa advisor. At titingnan natin kung lalapit kayo doon sa advisor ninyo na yon, sa instructor na nilagay ko doon. Tapos, natin kung tatanggapin kayo or hindi. Kasi titingnan din nila yung topic proposal ninyo eh. Meron tayong topic proposal form na pipil-upan ninyo. So,
Ayan, imi-meet niyo na yung mga adviser ninyo diyan kasi katulong niyo din sila sa paggagawa ng chapter 1 to 3. Okay? Kaya lang minsan kasi ang ano natin, limited lang din kasi yung time ng mga instructor. So, meron kaming consultation hours. So dahil nga sobrang dami ninyo, expect nyo din na pipila din kayo. Kasi hindi naman namin kayang i-accommodate lahat. Sa isang araw lang ay accommodate namin lahat. So yun, hindi ko lang alam kung paano magiging setup nila, kung paano sila magko-consult, kung magbibigay sila ng oras or ganyan. So wait lang tayo. Ayan, and then minsan ang gusto nila 1 to 3 na ang chechekan nila. So chapter 1 to 3 na agad. Kaya kahit pa nandito tayo sa week 8 yung chapter 3 ninyo, yung output ninyo, try ninyong gawin na agad ng mas maaga yung chapter 1 to 3 kasi nga minsan yung mga advisor gusto na buo na agad yung papel. Kasi nga, since nga limited yung time para mabigyan din yung chance ng iba na magpa-consult, so pag hindi kayo need na magpabalik-balik. Kasi chapter 1 papacheckan, bago pa ulit yung ma-checkan. Tapos pag babalik ulit kayo pag may pina-revise, 'di ba? So makain sa oras. Kaya yung mga ibang instructor ang gusto buo na para isang checkan na lang. Tapos revise, buo ulit na papel ang ibabalik ninyo sa kanila. Ayan, so ito naman chapter 3. Ayan. So wala nga tayong exam, kaya yung week 8, 9 yun nandyan. Wala nakalagay dito sa syllabus natin na exam. So bale, week 9, completion na. Dapat mapagsama-sama na natin yan. Yung chapter 1 to 3. Makomplete na natin yan at makonsult natin na ulit sa advisor para mapayagan na kayo na mag-oral defense. Kasi hanggat walang perma yung approval sheet ninyo, walang perma ng advisor ninyo, yung approval sheet, hindi kayo makaka-defense. Kasi nakalagay doon na pinapayagan na kayong mag-defense. Yung parang prepared, nga nakalagay sa nandito. Ang approval sheet kasi nakalagay dito is examined and recommended for oral examination. Tapos, peperma dito yung inyong advisor. May nakalagay dyan, advisor. So, kung walang perma yon, di pwede. Di kayo mag-proceed. So, yun yung nagiging kasi medyo matagal kayong nagiging problem, yung mga matatagal maggawa ng papel or kaya mag-revise. So, kaya nalilipasan na nung deadline para mag-oral presentation. Kasi isipin ninyo, marami kayo. Maraming nagti-thesis 1, may thesis 2 pa. Again, yung time ulit ng faculty, so limited lang yan. So parang makikisuyo nga lang tayo doon sa mga panel, na kung pwede upuan kayo doon sa oral defense ninyo. So, yung availability lang ng time nila, yung kailangan natin. Kung masasayang yung time, hindi kayo makapag-defense, hindi kayo makapag-defense dun sa time na nilagay natin sa inyo, kasi bibigyan ko kayo kuwari group 1. Kailangan makapag-defense na kayo sa April ganito. Tapos sa time na yon, kuwari April 20, hindi kayo nakapag-defense. Kasi hindi pa gawa yung inyong papel. So, doon na kayo sa dulo. Kaya lang hindi natin alam kailan ulit yung dulong yun. Kasi nga, ang dami ninyong section yata ngayon ng project study 1 is nasa more than 10. More than 10. Ang project study 2, yun ang madami din. Kaya kailangan ay kung anong nakalagay sa inyong time
date and time, yun ang targetin ninyo makapag-present. Kung mas maaga man doon, mas maganda. Pero kung mas late doon, mas mahirap. Kasi nga, hindi natin alam kailan pa ulit ang availability ng mga panel. Okay? So, kasi isipin nyo rin yung revision. Hindi kasi basta kayo makapag-defense, tapos na. Hindi. So marami pa kayong i-revise. Like for example, itong aking isang siguro naka-apat na silang revision sa akin. So siguro ilang buwan na yung kanilang ginugol dito sa pagre-revise pa lang. So yun ang nun. Hindi lang isang beses kayo magre-revise hangga't hindi ninyo nasa-satisfy yung inyong panel doon sa mga comments nila sa inyo na binigay during defense ay hindi ninyo kasi kailangan sa approval sheet ng perma din ng panel para masabi niya na na-approve niya na yung manuscript ninyo. Kung hindi pa okay sa panel ninyo yung manuscript, hindi pa sila peperma. Kasi ang ating requirement is yung manuscript ninyo, final manuscript na kompleto na ng perma ng advisor and ng panel. So laging makikipag-meet sa advisor. Hindi yung sakalang pupunta sa advisor kapag natrepan. Kasi si advisor yung magiging ninyo dito, parang consultant. Okay? Ayan. Kasi dito talaga sa research guidelines, dapat week 8. Talagang dapat week 8 na kapag nag-i-start ng mag-defense. Tapos yung yung parang week 14 to 18 or 15, 16, 17, 15 to 18, ito ay parang meron kayong 1 week para 1 month pala, 1 month para mag-revise. Nasaan ba yung research guidelines na yun? Ito pala. Bale sa research guidelines kasi, ang nakalagay dito, ang defense period nyo ay tama pala. Yun nga, week 9. Tama, week 9. Revision ninyo. Parang may 4 weeks para yung defense period para sa lahat ng nagpa-project study. So kung huli kayong magde-defense, mas liit na lang yung time ninyo to revise. Pero kung una, yun yung advantage nung una, mas mahaba yung time. Kuwari week 9 nakapag-defense na kayo. So meron kayong 10, 11, 12, 13 hanggang 18 para mag-revise. Okay? Ayan. So, isipin nyo din na hindi pa matatapos dito sa Project Study 1 ito. Kasi meron pa kayong Project Study 2. So, kaya kapag kayo ay mag-propose ng topic, isipin ninyo kung kaya. Pati yung cost. Yung presyo. Hindi kailangang mahal. Kasi minsan yun ang nagiging reason kaya tumatagal. Hindi na kayanin ng financial. So kasi ngayon medyo mahal na din talaga yung singil ng mga fabricator. Pero hindi lang naman kasi design and development yung pwede ninyong i-propose.
Kung gusto ninyo na makatipid, pwede naman design and simulation. Kailangan nyo lang aralin yung software. So, meron naman kasi na mga libreng software dito sa school, ino-offer, dito sa school. So, alamin ninyo like ANSYS, meron na, libre yun dito sa school. Kasi mahal siya kapag binili yung software. So, kung hindi ninyo afford yun, so pwede namang makigamit kayo dito sa school. So, at least less yung gastos ninyo. Wag ipilit yung napakamahal na mga machine. Tapos, hindi naman nagana. Di ba na nakakapanghinayang lang at nakakahiya rin na transfer doon sa or extend doon sa beneficiary. Okay? So ngayon pa lang ay mag-list down na kayo ng mga topics. Okay? So siguro kasi ang daming absent sa inyo. Kailangan talaga makumpleto ito. Siguro yung absent sila ang magkaka-group. Kasi ang hirap kapag na-delay tayo ng delay sa pag-group. Okay? Habang siguro hindi tayo pa nag-group, ay kayo muna, lahat muna kayo ay mag-propose ng topic. Okay? So, mag-propose muna kayo ng topic sa akin next meeting. So, tapos mamili tayo kung merong akong mapapayagan na ituloy yung topic na yun, saka natin anuhin yung mga grouping. So, para lahat ay magka-topic agad. Yun kasi yung target natin. By next week, may topic na agad lahat. Para makapagsimula na agad ng chapter 1 to 3. Okay? Yan, so diyan lang naman ang natatapos yung ating syllabus. So, any question po? Any question po ba? None po, ma'am. Yan. So yun yung assignment ninyo, yung topics. Bale, hanapin ko lang yung proposal form pero kung makakahingi naman kayo dun sa mga seniors nyo, much better. Hindi ko maalala kung saan ko na-save yung mga forms ng proposal. Ayan. Siguro, gawa din muna kayo ng Google Space. Meron ba dito na representative na ng section? Yan. So, si Esguera. Okay. So, gumawa ka ng Google Space. So, i-message mo muna ako para ma-send ko sa yung class list para mai-add mo lahat dun sa Google Space. Sa Google Chat mo ko i-message. Kasi hindi ako makapag-post dun sa Google Classroom natin kasi nga full na yung storage ko. So, dun na lang sa Google Space lahat ng mga announcement. At kung may mga files akong i-send, doon na lang din. Okay? Ayun. Topic po. Okay. So, ayan. So, ito yung sample ng ayan. So, ito yung sample ng topic proposal form. Ayan. So, meron kayong project title, research class
cluster, kahit wag yun naman, usually naman ang research cluster natin is yung industry, yung IEET, Energy and Emerging Technologies. So, tapos yung project proposal, leave blank until you find one. So, ako naman din ang mag-ano nito kasi after nyan, meron tayo ditong advisor endorsement form. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na pepermahan ng inyong advisor kung pumapayag siya na maging advisor ninyo. Yan, kung anong SDG. Yung SDG natin is 17. Makikita nyo yan sa internet. Yung iba't ibang SDG. Date submitted, project duration, yan, project abstract. So, dito i-discuss ninyo kung ano ba yung problem na you want to address, yan, and its background. So, then, prerequisites, ayan, kung ano yung courses, program skills, soft and hard skill, etc. Research question, lalagay ninyo dito. Then, ang research objectives, kailangan sinasagot niya yung research question. Diyan ko rin nakikita kapag ChatGPT. So, kasi meron tayong format ng objectives. Kailangan ninyo magbasa-basa ng thesis sa library kung paano ba isinusulat ang objectives. So, meron tayong general and specific. Parang the main objective of this study is to design and develop blah blah blah. Tapos specifically it aims to design a ganito, ano ba yung topic ninyo? Then 2, fabricate a blah blah blah. Tapos 3, usually 3 dyan is conduct preliminary testing, ganyan. So, magbasa. Kailangan nyo talagang sa library. Kasi ang daming thesis sa library na pwede ninyong kunan ng mga idea. So, resources needed. Yan, are the existing facilities at the college sufficient to carry? Sasagutin nyo lang yan, yes or no. Ayan. So, magkano ang budget? Baka mamaya nakalagay budget, 200,000 po, 500,000 ako. Ekes na yan, topic na yan. As much as possible, below 100 lang or baka nga mas mura, mas maganda. Basta nagana. Hindi yung napakamahal na hindi naman nagana. So, nakakapanghinayang lang yung ginastos at yung pagod. So, is there any external financial assistance to support this project? So, name. Tapos dito, name and signature of the student. So, since kung 5 members kayo, dadagdagan nyo lang to ng space. So, name and signature. Tapos dito din, name and signature ng advisor. Kasi kapag na yan, approve ni advisor yung topic ninyo, halos magkasabay ito eh. So magkasabay itong ipapasa sa advisor, yung topic proposal form. Pero, ang una nyo munang i-accomplish ay yung mga topics. So ang hihingin ko muna sa inyo is topic. Title lang muna. Saka tayo gumawa ng proposal form. Kasi baka magtagal kayo kasi mahirapan kayo sa paggagawa ng proposal form. Sasabihin niyo kaya nagtagal ho dahil naggawa ho kami proposal form tapos katapos-tapusan naman ay hindi ho naman ho ninyo ma-approve. Nakailan na ho kaming bigay na ng proposal form, hindi na-approve. Okay, so kaya okay lang kahit list muna ng mga title. Then kapag nakita kong may potential yung title, tatanong ko sa inyo ano yung gusto ninyo ng anong problem dito. So pag nasagot ninyo yun na na-satisfy dun sa inyong sagot, then proceed tayo dun sa proposal form. Okay, maliwanag po. Yes po, ma'am. So next meeting, title ang kailangan ko. Piece of title. Dapat lahat ay may maipropose.
lahat ng student. Okay po? Any question po? Yes, si Galat. Ma'am, ask ko lang po dun sa, yung sa groupings po. Kayo po yung mag-group po ng kayo po yung gagawa ng group or kami po yung pipili ng magiging ka-group po? Yan yung pag-uusapan kasi magmi-meeting pa lang kami sa project study. So hindi ko masagot pa kung ako yung mag-group sa inyo or kayo na. Kasi baka yung iba dito lalo't may mga 20 yung SR code. Siyempre, kayong 22 ang pipiliin ninyo yung mga kabatch ninyo. Malalap behind naman itong mga 20 na ito. Baka itong mga 20 na to magkakagrupo na rin dati. Kaya nga nag-enroll ngayon is kasi nga hindi nag-workout yung kanilang group. So baka pwede ang gawin ko, may isama ko kahit paghiwa-hiwalayin ko yung mga 20 bilang tulong na rin natin sa kanila, yung mga seniors ninyo. So next week natin yung pag-usapan pag nag-meeting na kami. Okay po. Okay, yung iba may question ba? Ayan. So, if wala na, okay, so dismiss na tayo. So, may 15 minutes pa kayo. So, mag-isip kayo ng mga topic pa na pwede ninyong i-propose sa akin. Okay? So, thank you sa pag-attend. So, class dismiss na. Thank you Thank you po. po, ma'am.